Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo uli. Umiingay po ang balita na itong si Ombudsman Boying Remulla paiimbestigahan daw po yung mga vlogger na nagpakalat na siya ay na-ospital. Kasi nung nakaraang buwan, nung December last year, iba ang hilig niya magpa-press con na diyan lang may makukulong na raw ng mga big fish. So lagi siyang nasa media. Pero nung bagong magpasko, sumablay yung kanyang prediksyon. Sabi kasi niya, hindi raw magkakaroon ng Merry Christmas yung mga involved daw sa flood control, sumablay. So hindi nagpapakita itong si Boying Remulla. So hindi po unusual, kumbaga hindi sanay yung mga media na hindi nakikita si Boying Remulla, kaya umugong yung bali-balita na ito ay na-ospital daw, kaya hindi daw ito naglalabas o nagpapakita sa media kasi alam naman natin may history itong si Boying Remulla na na-ospital. Diba, nung siya nasa DOJ secretary pa siya, na-ospital po yan. Kaya ang laki ng ibinaba kumbaga bumagsak talaga yung katawan niya. Kaya yun yung spekulasyon ngayon ng mga vlogger, ng mga may galit siguro kay Boying Remulla, pinakalat na siya nasa ospital nga daw. Kaya ang tugon ngayon dito ni Boying Remulla, paiimbestigahan daw niya yung mga nagpakalat na siya yung nakarating ngayon siya sa ospital. So ito panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwede pong pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Ayan. Oy kayo talaga ha. Ayan na tuloy. May bali-balita na si Boying Remulla ay paiimbestigahan daw yung pagkakalat daw. Sino daw ang nagkalat ng bali-balita na siya daw ay na-ospital. Kayo naman kasi. Bakit ba kasi binabantayan nyo si Boying? Oo, wag niyong babantayan kasi si Boying. Kung halimbawa nagpunta ng ospital, nagpa-check up, bayaan nyo na. Siyempre galing sa sakit yung tao, lagi talagang magpapa-check up yan. Hindi, alam mo Boying, sa totoo lang dapat nga matuwa ka dyan Dapat matuwa ka dyan. Bakit? Kasi sa totoo lang, namimiss ka ng taong bayan. Oo, aga-aga. Namimiss ka ng taong bayan. Gusto ng taong bayan, lagi kang nakikita, lagi kang nagpapa-presscon, lagi kang nagpapa-interview. Gusto nilang makita yun. Ayaw nilang nawawala ka. Oo, kasi hindi sila sanay. So in fairness, kasalanan din ni Boying Remulla kung bakit siya hinahanap ng media. Kasi nga naman, hindi nga sanay yung mga media na hindi siya nakikita dahil nga, attention seeker itong si Boying Remulla. Kumbaga alam niyo, nasanay na yung sistema niyo na lagi nakikita si Boying Remulla. Kaya maninibago ka talaga kung hindi mo na makikita yung isang tao kagad-agad. Alam niyo naman si Boying Remulla, yung angas pa naman nito Kala mo lagi siyang tama, laging siya lang yung magaling. Pero nung nawala nga siya bigla, nawala yung ganong klaseng ambience sa social media tsaka sa media. Kaya na-miss siya ng taong bayan. Pero ang isang tanong pa diyan, may masama ba na hinahanap si Boying Remulla at sinasabing na ospital? Gayong meron naman talaga siyang sakit before, na inamin naman niya. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao, yung mga media, nasa social media, na hanapin itong si Boying Remulla kasi nga attention seeker, to at the same time kailangan niyang harapin yung bukang bibig niya na December 25 daw may makukulong. Ang problema, wala nga nakulong, kaya hinahanap itong si Boying. Na si Boying ay namamahinga. Kasi si Boying ang pinaka-epal na sekretary ng gobyerno nung panahon. Dalawang Remulla yan ang pinaka-epal. Si John Vic Remulla at saka yan si Boying Remulla.
Yan ang mga pinaka-epal na politiko sa Cavite. Hindi, mga pinaka-epal na sekretary yan. Dahil syempre, si John Vic, pasikat din, gusto rin pala tumakbong presidente. Wala namang alam. Tapos ito naman si Boying, ganun din nung nasa DOJ siya ang pinakamaraming media mileage na DOJ secretary sa history ng Pilipinas. So medyo sa lahat nga ng mga DOJ secretary, isa siya sa pinaka controversial habang nakaupo. Habang nakaupo kasi si Leila de Lima. In fairness, totoo yung sinasabi ni Boss Dada. Kasi kung babalikan niyo yung mga nakarang administrasyon, ang mga cabinet secretary, bihirang-bihira mo talagang nakikitang humaharap sa media. Kalimitan lumalabas lang dyan, spokesperson, di ba? Pero dito, si Boying mismo yung nagre-report, nagbibigay ng update. Kaya hindi mo masisisi talaga na hinahanap itong si Boying Remulla. Lalo na ito may pinagdaan ng karamdaman. So nag-aalala lang sila na baka nga sakaling nga naman na mahinga na itong si Boying Remulla. At least maipaalaman lang sa mga umiidolo sa kanya na kung ano yung sitwasyon ni Boying Remulla para at least man lang mabigyan siya ng bulaklak doon sa ospital kung sakasakali nakakonfine nga para mapabilis yung kanyang paggaling. De Lima, ang kaibahan nila, si Leila de Lima nagkaroon ng iskandalo yung iskandalo niya lumabas nung wala na siya sa sa DOJ. Pero ito si Boying, habang siya ay DOJ secretary, kadami-daming talaga. Kadami talaga ng mga iskandalo niyan. Nagsimula yung iskandalo kay Bantag. Wineponize lahat ng pwedeng i-weaponize. Para lang si Bantag mapanagot sa kasong hindi pa naman napapatunayan. Para mapatanggal yata diyan sa Bucor kasi balita natin nagbalik na raw yung dating kalakaran, yung dating nilinis ni Bantag, ni General Bato at saka ni Pangulong Duterte na bilibid. Ngayon back to normal na naman daw, back to regular programming. Sino na ba ngayon na namamahala sa Bucor? Bakit pinababayaan ngayon nung namumuno sa Bucor na mangyari uli yung iniwan ni De Lima? Bakit hindi ipinagpatuloy kung ano yung simulan ni General Bantag at ni General Bato na linisin yung National Bilibid Prison. So ibig sabihin, yung inilagay na namumuno ngayon sa Bucor, isa ring konsentidor kagaya ni Bongbong Marcos. Ganun ba yung ibig mo sabihin, Boss Dada? So lahat. Meron pa kang sinasabi si Bantag noon nung may singilin daw tayo dyan sa may MCX, yung MCX, hindi Makati Cinema Square MCX, yung expressway dyan sa may papuntang Daang Hari. Meron daw singilin na more or less ilang bilyon dyan dahil lupa daw ng Bucor yan lupa ng Bucor yan. So ngayon ginawa ng expressway yan. Yung expressway dapat yung Bilibid, meron silang kita dyan sa toll, yung mga nakokolekta na toll gate dyan. Ng toll gate nakokolekta nila, meron dapat singilin ang ating Bilibid, yung New Bilibid Prison, yung Bureau of Corrections. Kasi kasama yata yan sa trabaho ng Bucor yung makipag-business venture. So ngayon meron daw singilin dyan. Dati daw ang naniningil niyan yung grupo nila Bantag. Pero naging DOJ secretary daw si Boying. Parang inako niya na, ako na magsisingil. Siyempre, sabi daw ni Bantag. So, hindi kaya merong conflict of interest doon? Bakit bilang kukunin ng secretary yung trabaho ng paniningil? Tambak na nga ng trabaho yung secretary ng DOJ. Tapos magdadagdag pa siya ng ibang mga magiging trabaho. Tapos singilan pa ng pera yung kukunin. Sino-sino kaya yung may-ari ng MCX na yan? Baka naman isa sa mga stakeholder dyan taga Cavite, kaya pinipilit kinuha o bakit kinuha ng SOJ yung trabaho ng paniningil para siguro mapabilis yung pagkuha o pagbayad ng MCX doon sa upa na dapat mapunta sa National Bilibid Prison. Siyempre pandagdag na rin sa sa expenses ng ng Bilibid, kasi alam naman natin talagang sa sobrang dami ng mga nakakulong doon yung budget talagang limited lang.
So hindi nabibigyan ng mga tamang importansya, yung mga pangangailangan yung mga PDL doon. Tapos ibinubulsa pa o maibubulsa pa ng mga politiko o kung sino man yung may interest doon sa sa MCX na sinasabi ni Boss Dada. Ni Bantag. Tama yan, secretary to secretary ang magsisingil. Di okay, mabuti. So siya na daw ang naningil. Ewan ko lang kung nasingil nila yan. Oo. Hindi natin alam kung nasingil. Kaya dapat isa yan sa mga tinatanong. Boying, nung ikaw ba'y DOJ secretary, nasingil nyo ba yung pagkakautang ng MCX, yung expressway na yon sa Bucor? Considering na ikaw ay dotted line, nagmamanage ng under mo ang Bucor. Naano mo ba yan? Nasingil mo ba yan? Yun ang dapat nating itanong. Kung nasingil ba yan? Ngayon gustong-gusto ng pangalawa, yung kay Tebes, biglang anti-terror law, biglang naging yung anti-terror law, biglang pak. Ginamit. Naging terorista si Tebes, nagsasayaw lang naman budots, naka-boxer shorts. Hindi ba? Tapos para sa red notice and all. So, meron pa yung issue ng anak niya. Yung issue nung Yan, maganda yan, yung issue sa anak niya. Kasi dyan talagang kahit siguro grade 1, sabihin natin mababa lang yung level ng pinag-aralan, madaling i-spelling kung anong nangyari dun sa issue ng anak niya na nasangkot po sa illegal na droga. nung anak niya, bago-bago lang siya noon na DOJ secretary, biglang nahuli yung anak niya na tumatanggap ng parcel na pinagbabawal na damo. Tapos ayun, bigla na lang na-dismiss yung kaso. Pero magagaling naman daw kasi yung abogado na inilagay niya dyan. Pero pinapanawagan ng taong bayan na buwaba ka muna kasi baka ma-impluwensyahan mo yung kaso ng anak mo. Pero no, I serve at the pleasure of the president. If the president wants me to stay, I will stay. Ganun. So matotal, ayan yung mga iskandalong kinabilangan niya, So makatotal nun, dismiss yung kaso ng anak niya. So yung isang rason doon na sinasabi magaling daw yung mga nakuwang abogado ni Boying Remulla para sa anak niya. So pinapakita niya lang din doon yung mga abogado o mga nasa prosecution ng DOJ mahihinang nila lang na kinain lang ng buo ng mga private lawyer na hawak ng mga Remulla kaya na-dismiss yung kaso. So ibig sabihin walang conflict of interest. Yun ang gustong iparating ni Boying Remulla. kinasangkutan niya. Aside from that, ang dami pala, no? Yung dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung 16-day siege. Kasapakat din siya niya. Yung kay Pangulong Duterte, yung pagpapadala sa sa ICC. Matindi ang kanyang ambag dyan. So, Malaki talaga yung inambag doon ni Boying Remullas. Biruin nyo, sila na ang umaktong korte para may sakatuparan yung mga requirements na kailangan ng ICC para mabitbit si Pangulong Duterte. Kasi meron doon provision na kailangan dalhin sa competent judicial authority yung kanilang inaaresto ng Interpol o ng ICC bago to bitbitin. So, hindi nila dinala si Pangulong Duterte sa judicial authority, sa competent judicial authority, which is korte, local court, kahit sang korte pa yan. So, sinabi ni Boying Remulla, kami na ang korte. So, para sa amin, guilty si Pangulong Digong, bitbitin nyo na sa dahig, usigin nyo na doon. So, ganyan nangyari, kaya malaki yung kontribusyon ni Boying Remulla doon sa pagkaka-kidnap ni Pangulong Duterte at dinala sa dahig. na-miss ka lang ng taong bayan, Boying. Kaibigan Boying, na-miss ka lang ng taong bayan dahil syempre nung mga panahon na Pasko, ganyan, gusto lang nilang malaman, kamusta ka, ano nang ginagawa mo. Ikaw ba ay nasa mabuting kalusugan dahil hindi ka na namin nararamdaman, mantakin mo, ikaw ang pinaka-epal na sekretary ng gobyerno tapos bigla kang nawala. Wala kang ginawa kundi magpa-presscon sa lahat ng mga ombudsman kung gaano katahimik yung mga ombudsman noon. Ikaw naman napakarami mong mga interview. Meron ka pang bendalo na nalalaman. Ang dami mong kaya miss na miss ka ng tao. Kaya kung nag-aalala sila sa'yo dahil na-ospital ka daw,
lang sila kasi nga ang tagal-tagal hindi ka lumalabas. Alam naman daw ng taong bayan na galing ka sa sakit. Baka naman kasi nag-regress yung cancer mo, nag-aalala sila sa'yo kung okay ka pa ba. Mukhang okay ka naman, di masaya. Saya-saya kaya. Mabayaan mo na yan, Boying, ikaw naman. Ipapaimbestigahan daw niya yung nagkalat ng istoryahe na na-ospital siya. Oo nga, sino ba kasi nagkalat niyan? Ako. At saka ano bang masama doon kung paano pinalabas mo na? Yun muna tanong doon. Paano ba yung ibig sabihin bakit ganun yung way kagad pinalalabas na hinahanap ipinapakalat kumbaga yung issue na kung nasan si Boying Remulla. Kung nag-aalala nga lang naman yung mga vlogger na na hinahanap siya kasi nga naman para makapagbigay nga naman ng suporta ng bulaklak kung sakasakaling nga naka-confine, at least 'di ba? Yan naman talaga yung ginagawa sa mga pasyente, 'di ba? Usually kapag binibisita sa ospital, binibigyan ng mga pasalubong para mapabilis yung pag-recover. So, siyempre kung hinahanap nga naman ng mga vlogger kung nasan si Boying Remulla at ito yung ospital nga, at least mapadalan man lang ng bulaklak, 'di ba? Ng prutas para mapabilis yung yung recovery. Pero ang problema nito parang itong si Boying Remulla nagiging masyadong balat sibuyas. Iniisip kagad na may nangyaring masama sa kanya. Kaya tinatanong ko siya na ospital. Sana isipin din muna niya na ito yung mga vlogger, mga concern lang baka sa kanya. Baka nga naman napano na siya para at least man lang, 'di ba, mabigyan man lang siya ng padasal para sa mabilis na pagkaka-recover niya. So masyadong secretary, Ombudsman Boying Remulla, huwag masyadong balat sibuyas. Nag-aalala lang yung mga vlogger sa kalagayan mo. Ang dami ko nare-receive na message. Namantakin mo, nagre-reels ako. Ibang topic ko. Tapos biglang ang comment doon, Boss D, may na-hospital daw. Boss D, sino naman na-hospital? Tinawagan ko yung mga magulang ko, Hoy, ano ba to? Na-hospital ba kayo? Hindi naman, ano ka ba? Sino na-hospital? Tapos biglang nakikita ko sa feed, biglang nagsasabi, Oy, si Boying daw, sumunod na kay Akop. Gago talaga kayo. Ano yung pasunurin kay Akop? Ano yung kinuha ng liwanag? Kasi si Akop, for your information po, kinuha na po ng liwanag si Congressman Akop. So, yung pagsundo siguro, baka sumabay, yun ang iniisip kasi ni Boying Remulla sa paghahanap sa kanya. Ang interpretasyon niya doon sa paghahanap kay Boying Remulla, baka daw sumama na rin siya kay Akop papunta doon sa liwanag. So, wag ganun isipin mo, Boying Remulla, na sumama ka na sa isinama ka sa pagpunta sa liwanag. Concern lang po yung mga vlogger na naghahanap sa iyo. Hindi ba sila magkaibigan yan? Hindi magkaibigan yan dahil dating congressman to si Crispin kayo talaga So sabi nga, na sumunod na daw kay Akop, nag-golf na daw sa impyerno, may mga ganun pa. Grabe naman kayo. Pero sana, ito lang dapat ang iniisip ni Boying. Kasi reklamo mo, yung mga gustong mamatay ka, ganyan. Yung mga gustong may mangyari sa yung masama. Kaysa mo sila, ihabla mo sila o kaya pa-imbestigahan mo sila. Magpakabait ka na lang kasi. Huwag ka na lang kasing masyadong huwag ka na lang masyadong matigas ang ulo. Huwag ka na masyadong malikot. Kalma ka lang, sir. Gawin mo lang yung trabaho mo bilang isang ombudsman. Total, nakuha mo na yung posisyon. Sabi mo nga, yung posisyon na yan, pangarap mo yan. Magtrabaho na lang ng maayos. Para baka sakali yung mga kademonyohan na ginawa mo nung DOJ secretary ka, baka sakali dito sa ombudsman mabawi mo. Kasi nga hindi ba nag-speculate tayo nung nakaraan na it is best for Crispin Boying Remulla to yun nga, syempre matanda na siya, baka mag-retire na yan, baka after nitong pagiging ombudsman na yan, na lang yan, farm na lang yan, ganyan. Magretiro na siya, di ba? Malay mo kasi 7 years yan, ilang taon na siya ngayon? Siguro mga 65 na yan. Ilang taon na ba si Boying Remulla ngayon? Tingnan ko nga dito sa kaibigan kong si ChatGPT. Boying Remulla age. Tingnan natin kung ilan na siya. Boying.
Yeah. March 31, 1961. So 64 years old na siya sa March 31. Oh, so 64 years old na siya as of early 2026. So 65 years old na siya sa March 31. So 65 plus 7 o 6, 71. O syempre, pag mga medyo 71 ka na, ano ka na niyan? Medyo pahinga-pahinga ka na niyan. Malay mo, magpahinga ka na. O, hindi ba? So, habang, hindi ba, maganda yung trabaho mo sa ombudsman, gawin mo ng maayos, ng tama, maipakulong mo yung mga dapat ipakulong ng mga kawatan sa Pilipinas, sa pamahalaan. Tapos, malay mo, mabawi lahat ng mga katarantaduang pinaggagawa mo nung DOJ secretary ka. Di ba? Malay mo. O kaya nga, di ba, nag-speculate tayo, sabi natin, na ito si Boying, ano to? Malaki posibilidad na since nakuha niya na yan at since ang mandato ng isang ombudsman ay 6 na taon o hanggang 7 taon. So 2 presidente pagsisilbihan yan. Ngayon, yung kalahati ng termino ni Bongbong at saka unang kalahati na termino ni Inday Sara. Oy, nakita natin yung trend ng survey ni Bongbong. Putang ina, puro negative. Puro negative. Negative 2, negative 27, lahat negative. Dito mo talaga makikita. Buti pa yung trust rating ni Bongbong Marcos nag-negative, no? Pero yung drug test kaya niya, mag-negative din kaya yun. Baka mag-positive doon. Yun na siguro ang nilaban ni Bongbong Marcos, no? Yung hair follicle drug test. Baka doon mag-positive siya. Kasi nakakahiya yung trust rating niya eh. Lumagapak, puro negative. Makikita na napakalaki na naitulong ng tarantadong mga sekretary niya sa gobyerno, lalo na yung kanilang tagapagsalita na si Claire Castro na walang ginawa kundi magkalat sa Isa pa yan. Isa yan sa mga pabigat kay Bongbong Marcos. Isa sa mga kabubuang ginawang desisyon ni Bongbong Marcos, ilagay si Manang Claire Castro bilang spokesperson. Ang trabaho lang ay makapagbardagulan sa mga vlogger at kay Vice President Sara Duterte. Imbis na ang ibigay niyang update, ano yung mga nagawa, na-achieve na administrasyon ni Bongbong Marcos, puro, may mga fake news, puro pang babardagol. Alam niyo yung dapat professional siya dahil siya isang abogado at isang siyang opisyal ng gobyerno. Lumalabas para siyang palingkera na walang pinag-aralan, na masyadong patola. So, isa yan sa mga nagiging pabigat kay Bongbong Marcos, si Manang Claire. sa mga media press conference niya. Yan ang talagang malaking naiambag sa pagbulusok ng survey ni Bongbong Marcos. Babagsak na siya babagsak na si Bongbong Itong 2026, sabi nga ni Tililing Sabi ni Trillanes na itong 2026, katulad din ng lagi natin sinasabi, is yung kanilang huling baraha. Na kapag itong 2026 wala sila nagawa kay Inday Sara, hindi nag-push through yung impeachment. Tapos yung yung mga kanilang petisyon sa Supreme Court patungkol sa impeachment ni Inday Sara ay hindi madesisyonan within this year. Wala nang pag-asa. Ang tanging pag-asa na lang ay yung mga ombudsman cases na i-file nila, which is hindi naman siya, sabi nga ng mga abogado, hindi naman ako abogado, pero sabi lang nila, i-quote ko lang sila, walang jurisdiction ng ombudsman over an impeachable official, si Inday Sara. So wala. So inilagay nila, bobo talaga si Bongbong Inilagay nila si Boying dyan. Para kay Inday Sara. Only to find out, wala pala magagawa si Boying kay Inday Sara. Kaya dito I beg to disagree kay Boss Dada. Kaya inilagay dyan si Boying Remulla bilang ombudsman to bend the law. Kahit sabihin pa nilang walang jurisdiction ng ombudsman pagdating sa Vice President dahil ito yung impeachable officer, gagawan ng paraan yan ni Boying Remulla. Kaya niyang i-bend yung law para lang masupras niya yung gusto ni Bongbong Marcos na mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Kumbaga ngayon, ang ginagawa ngayon nila, 2 atake. So habang ito ay sinasampa ng kaso sa ombudsman si Vice President Sara Duterte, dinadali nila ngayon yung impeachment. So paanong diskarte ginagawa nila? Ipakukulong yung mga senador na against doon sa impeachment para maging lamado ngayon yung mga gustong magpatalsik
sa Vice President Sara Duterte sa impeachment. So sino-sino lang ba yung mga senador na pabor doon sa sa impeachment? Yung sila Hontiveros, 'di ba? Si Pangilinan, si Bam Aquino, sino pa ba? Yan, si Tito Soto, si Ping Lacson. The rest nun puro ayaw sa impeachment. Kaya hinihintay pa nila yung magiging resulta ng impeachment sa Supreme Court kung ito ba kasi nag-file sila ng MR Isa sa mga kabubuan na ginawa nila Nag-file sila ng MR sa Supreme Court para, alam niyo yun, balik rin yung naging desisyon na unconstitutional yung impeachment. Kung hinayaan na lang nila, hindi sana natapos na yung 1-year bar ng pagpapile ng impeachment. Ngayon, kahit siguro, pagkakaintindi ko, kahit pa dumating yung February, hanggat hindi nagbibigay ng resulta yung Supreme Court regarding do sa MR, hindi pa magpo-prosper yung impeachment. Kasi nga, aantayin pa nila yung resulta ng petition ng MR tungkol doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para maitawid na yung impeachment na bago na niluluto ngayon ng Makabayan Black, yung mga sympathizer ng NPA. Niluluto na nila yan para pagdating ng February, lumabas na yung MR ng SC o naman yung mangyayari doon, may isasampa kagad nila yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon si Boying running out of options, nananahimik siya. Di niya alam kung paano mamagicin itong sobrang lakas na si Inday Sara. Ngayon napapaisip si Boying. Sabi ngayon ni Boying, putang ina, wala na ako magawa talaga rito. Okay, yung mga ginagawa nila ng mga yung mga file ng cases, yung mga pagbabayad din na ng vlogger, pagbabayad din na ng media, napasamain si Inday Sara, hindi na tumatalab Hindi na tumatalab, lalong lumalakas si Inday. Puta mantakin mo, negative si Bongbong, si Inday positive. Tas lalong parang yung tao ngayon nag-aantay na lang dahil nga madami ng mga rallies na naganap, hindi naman nila napatalsik si Bongbong, nag-aantay na lang sila ng 2028. So waiting na lang tayo, pakuya-kuya-kuy tayo, bayaan mo na. Putangin na ng mga yan. Wala tayong magagawa talaga kahit sampahan mo ng sampahan ng kaso yan si Bongbong, magnanakaw pa rin mga yan Sa hawak nila lahat Kahit na anong udyok mo sa mga kasundaluhan, kapulisan natin na sumunod sa batas, pagtanggol ang mga Pilipino, wala Wala talaga antay na lang natin. Diba? Antay na lang natin. Malay mo, one of these days, mayroong mga kurakot sa bayang Pilipinas, mga demonyo na mamatay, katulad nung pangarap o birthday wish ni Cara David, diba? O malay mo naman, mangyari yan, diba? Wala tayong kahirap-hirap, walang gastos. Walang rally, walang pagod, walang init, walang sunburn. Malay mo, ganun mangyari, hindi natin alam. Hindi ba? Pero kung mangyayari, okay lang. Basta mga demonyo mamamatay, di at least mapuno sila dun sa impyerno. So ngayon, Boying is running out of options. Wala na siyang maisip, wala na siyang magawa. Kaya ngayon nananahimik siya. Kasi nga, yun yung pinaka best way. Why? Bongbong Marcos is going down. Negative. Kung susunod pa siya doon sa napagkasunduan nila, kasi sinungaling man yan si Boying, traitor man yan. Dating Binay yan, isang buong kampanya, kinakampanya niyan Binay, biglang 10 days before the election, lumipat yan sa mga Duterte. Kaya nga, puta si Binay, lalo nang itim Lalo nang itim si Binay, naging kulay atay, sabi nga ni Sir Jack. Dahil, pucha, mantakin mo, may mga tarpaulin na tayong pinagawa, mga sample balot, tas biglang bumaliktad ka. Ganyan diba? Duterte sila. Duterte biglang boom, baliktad ulit, naging Bongbong. Ganyan kasi yung mga yan, kung sino malakas doon yan. Ngayon, nakikita nila, yung malakas na kinapitan nila na si Bongbong, na pinakinabangan nila, mahina na. Bakit ka pa sasabay sa mahina? Kasi ang palubog na yung barko, putang na sumakay ka pa ron, tanga ka na. Palubog na yung barko, magaling ka man lumangoy, lumundag ka na, lumangoy ka na. Magaling na manlalangoy ito si Boying Rimulya. Kaya nga ako, totoo yan, magaling lumangoy yan si Boying Rimulya at nararamdaman niya na palubog na yung bangka ni Bongbong Marcos. Kasi wala pa tayong naririnig na kung sino yung magiging standard bearer ng administrasyon na pwedeng lumaban sa presidential election. Given na yan si Vice President Sara Duterte, halos 95% yan, tatakbong presidente yan. Ngayon, itong kay Bongbong Marcos, wala pa silang naiisip na pwedeng ipanlaban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya nananahimik si Boying Rimulya. At ito yung isa sa mga pinakamalaking pagkakamali siguro na ginawa ni Bongbong Marcos. Isa sa mga kabobohan niya na inilagay niya si Boying Rimulya bilang ombudsman. Para siya nag-alaga ng ahas.
na anytime sa pagbaba nito ni Bongbong Marcos, si Boying Rimulya na ang kusang kukuha ng lubid at ibibigay dito kay Bongbong Marcos para mamahinga. Para ba gumawa ng ng duyan. So, si Boying Rimulya mismo yung uusig dito kay Bongbong Marcos para panagutin to. Kasi hindi niya na pwedeng tirahin yung presidente. Pag nakaupo na let's say sabihin natin si Vice President Sara Duterte yung maging presidente, hindi niya pwedeng tirahin ni Boying Rimulya kasi alam niya, pwede siya pa-impeach. Kasi magiging hawak na ngayon ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso at ang Senado. Kaya mabilis na yan, madali na yan kay Sara Duterte na sipain yan si Boying Rimulya kapag ito nagloko-loko. Kaya ang mangyayari niyan, mismong si Boying Rimulya ang tutuklaw dito kay Bongbong Marcos. Kaya nag-alaga ng, alam mo, parang a dose of your own medicine ang mangyayari dito kay Bongbong Marcos. At yan ang dapat kumbaga yan dapat ang pagandaan ni Bongbong Marcos pagbaba niya sa kanyang pwesto. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.